Tara, lipat na natin tong mga fire ants dun sa bago nilang formicarium. Wala nang atrasan, moment of truth na. 3, 2, 1, let's go. Ayan na, rambulan na sila. Yung iba, nauhaw, uminom muna. Tigas ng coin, di nagpapatinag, ayaw talaga lumipat. Balikan na lang natin sa susunod. So bago natin ipagpatuloy ang part 2 ng rehousing ng fire ants natin, buksan muna natin tong pinadala na naman sa atin ni Master Don Ponera. Actually, June 23 niya pa to pinadala. Kaso biglaan, di ba nag-Hong Kong nga tayo ng mga araw na yon. So na-pick up natin siya late na, kaya tignan natin kung buhay pa. Yun, gumagalaw pa. Solid ang pagkakaship pa. So alam nyo na, kung mahilig kayo mag-keep ng ants, PM nyo na si Don Ponera mga lodi. Madaming ant species yan ngayon, naka-sale pa, tsaka yung shipping solid, di ba? Tagal ko bago nakuha, buhay pa din. So this one is carpenter ant. Medyo malaking species din siya, no? Kasing laki halos ng tooth ant natin. Nga lang, nung nasilayan ng ilaw, talaga nagwawala siya. Baka ma-stress to na sobra. Tabi muna natin. Pinakita ko lang talaga sa inyo na meron tayong bagong ant species. Dito na tayo sa part 2 ng rehousing ng fire ants natin. Ito yung last, diba? Ayaw nila lumipat. Binaligan ko na lang sila kinabukasan. Tapos ang nasaksihan ko, ito. Gumawa sila ng barrier or harang para hindi malaglag yung egg kasi nga nakasilant sila, diba? Talino ng mga hinamunggal eh. So nilapagan ko sila ng pagkain malapit dun sa entrance. Kaso ang ginawa, syempre, iaakyat, diba? Ang lakas talaga, halos isa lang yung humihila niyan paakyat ha. Yung mga nasa ulo na part kasi hinihila pa baba eh. Imbis na pa ganun eh. So ang nangyari kinabukasan, imbis na nakalipat sila, nag-dinner na lang sila, diba? Tapos sinintay ko na lang ulit yung kinabukasan pa. Kinabukasan, nandun pa rin sila pero parang mas kumonti sila. Ayan na lang sila lahat eh, parang from 15 workers naging 6 na lang, so kinabahan na ako niyan. Kaya ginawa ko, tinanggal ko muna. Inalis ko muna sila sa formicarium, inisip ko na stress din talaga kaya medyo kumonte. Tapos ito pa yung time na aalis ako kaya nilagyan ko na rin ng extra food dun sa loob, 5 days ako nawala eh. So ayan yung dahilan bakit di ko sila agad na update kasi hinintay ko muna sila ulit dumami. Plano ko talaga 20 pirasong workers muna bago sila ilipat ng formicarium, kaso today, panibagong pagsubok na naman para dito sa fire ants natin. Lintik na yan. Hindi na kinaya i-hold ng bulak yung tubig. Ayun, binahan na sila dun sa loob. Sa mga ganitong case pa naman, saglit na saglit lang lunod talaga lahat ng ants natin dyan. Ganun nangyari sa last colony ko ng fire ants eh. Sayang kung kailan dumadami na ulit sila. 10 mahigit na ulit tong mga to eh. Dahil doon, napilitan na ulit akong ibalik sila dito sa formicarium. Do or die na to. Pag di ko nilipat yan, 1 o 2 araw kung makaligtaan, ubos agad yan. Unang sabak pa lang natin, lumalabas na agad yung queen, no? Natataranta pa ako mag-video niya kasi kala ko maghanap na siya ng ibang nest eh kasi nga binabaha eh. Kaso bumalik ang hinamunggal eh. So wala na akong no choice, nilagyan ko ng pressure yung queen. Tinilt ko ulit yung test tube para tumulo yung tubig lalo. Yung ibang egg nadampian na ng tubig kaya binabatak ng ibang workers. Kaso ang kuna talaga eh. So gumawa pa ako ng isang paraan. Tinakta ko sila, very gentle lang naman. Para lang mas mabulabog si queen kasi hindi na talaga sila pwede dito eh. Medyo matigas pa rin talaga siya pero ilang taktak pa. Make your move, queen. Ayun na, she's going down. Biruin mo, may tsunami na, may lindol pa. Takbo ka talaga. Ayun na siya sa baba, kaso medyo natataranta din siya talaga. Hindi niya makita kung nasan yung entrance ng nest. Kaya ako na yung nag-guide sa kanya. Medyo dahan-dahan lang, nanginginig pa nga tayo dyan eh. Kada nausog yung lupa, pinapasok niya yung ulo niya, baka mapisat ko bigla eh. Pero buti tumakbo. Tapos ayan na. Yun, pasok na. So may mga akyat baba ng workers. Kala ko nagbibigay na ng signal para go na yung transfer nila. Tapos biglang here comes the bride. Diyos ko po, talaga naman. Hindi ko na mawari kung anong gagawin talaga. Nakapunta na siya dun sa nest eh. May mga workers na din siya kasama kanina. Kaya ang ginawa ko, talagang hinayaan ko na lang sila. Tapos pagbalik ko kanina, ayun, naubos na. Meron ng mga nasa baba, meron pang konti dyan sa tube, may mga dala-dala pa ring egg. Tapos, nandiyan na si Queen sa nest pero hindi pa ata complete yung pag-transfer nila. So, alam nyo na, wait nyo na lang ulit yung part 3. Hayaan na lang muna natin sila mag-transfer. Samahan na lang natin ng feeding soon, okay? Bye-bye!